Alam nating lahat ng ating mga sasakyan ay isang malaking investment. Kaya naman, paulit-ulit po namin pinapaalala kung paano po natin mapapanatiling maayos ang kondisyon ng ating mga sasakyan. Lalong-lalo na kapag meron po tayo mga kalamidad na paparating. Kung paano natin maiiwasang malubog sa mga baha. At syempre, importante po kung paano po natin maililigtas ang ating mga buhay. BP Bal, yes. Pwede ba nating pag-usapan ng mabilis lang? Ano ba yung mga dapat nating tandaan sa pag-aalaga ng ating mga sasakyan? Okay. Katulad po ng ginagawa ko sa sarili kong sasakyan. Ang sakyan ko po Ford Everest. Bago pa lang ito, nilagay ko na sa isip ko na kailangan pong i-change oil every 5,000. Pero habang tumatagal, nakikita ko na mas maganda pala mag-change oil before reaching 5,000 kilometers. Ako po ngayon is 3,000 kilometers, kahit hindi ako gumagamit ng sobrang mahal na oil, pero mas mabilis ako mag-change oil, better po yan. At huwag natin kakalimutan na magpalit ng mga filters. Meron po tayong air filter, meron po tayong fuel filter, at meron tayong oil filter. Kaya po tinawag na filter ito, ibig sabihin to, nagpi-filter ito ng mga object na hindi pwedeng pumasok sa loob ng sistema ng ating sasakyan. Ibig sabihin, dapat itong palitan. At kapag, for example, ang ating sasakyan ay magpo 4 years old na, pinalitan ko na po yan ng timing belt. Kasi nga po, 115 kilometers, nung 80,000 kilometers pa lang, pinalitan ko na ng timing belt. Kasi kapag napatid ang timing belt natin at hindi natin at napabayaan natin, buong sistema ng ating sasakyan ang masisira at napakamahal po. Isa pa yun po, kung more than 4 years na o 7 years ang ating sasakyan, bantayan po natin kung kailan magpipail ang water pump mo. Ang radiator hose mo, kailangan tinitingnan mo every week para tingnan mo kung may bukol na o kung may konti ng tubig na lumalabas. So maraming factor na pwede naman pala tayo hindi gumas na malaki, pero napabayaan natin, sayang po yung pera. So ibili na lang po natin ng twin booster para lalong mas matipid, mas maganda ang takbo mo, at maganda ang ilalabas ng tailpipe natin. Napakalinis po. Napakalinaw, Partner Bal, ng mga sinabi mo tungkol sa pangangalaga or preventive maintenance ng ating mga sasakyan. Ngayon naman, tanungin natin si BP Mar kung sumasang-ayon ka ba, partner, no, sa sinabi ni BP Bal na preventive maintenance. Tama yun, no? Kasi parang katawan din yung sasakyan. So, lagi prevention is better than cure, di ba? Kasi laging okay yung, parang katawan natin, inaalagaan natin. Hindi pwedeng dumi-dumi na natin tsaka tayo maliligo once a year lang. Kasi preventive na yan, wala namang kahit ang anong nangyayari pa sa sitwasyon, wala pa mga baha-baha, inaalagaan na. Pero siyempre, lalo na kapag mayroong padating na bagyo, mayroong alam nating darating na mataas na tubig, lalo na kamukha ko, nasa mababang lugar po ako. Talaga pag narinig ko, lagi kong sa news, ang binabantay ko yung report ng weather. Kasi mababa yung lugar ko, pag medyo marami-raming downpour, talagang tumataas yung tubig kaagad. So siyempre, since mahal natin ating sasakyan, maging ating ari-ari at ating buhay, hindi kagad ako doon pumipwesto. So, kailangan yung lagi ako makakalabas ng mabilis, hindi ako nakaharangan ng ibang sasakyan, at meron akong higher ground na kausap na pag tumaas, pwede bang dito ako mag-park? Naka-ready na talaga yung lugar na pupuntahan ko. Meron na akong contingency plan kasi napakahirap abutan ng baha sa kalagitnaan ng bagyo or ng ulan. BP Bal, gaano naman ka-importante na magkaroon tayo ng early warning or yung paghahanda na kapag mayroong mga parating na bagyo? Of course, ang paghahanda natin, lalo na sa mga panahon ngayon, halos every week yata, may bagyo tayong kinakaharap. Always remember na kung palagi tayo nasa daan, nagda-drive, minsan tingnan naman natin kung ano yung, manood naman tayo ng TV at baka signal number 3 na pala, hataw tayo ng hataw, yung mapapot up tayo sa flood, At of course, pag na-flood naman yung sasakyan natin, ang una nating tatandaan, ang mga AFI, yung mga electronic fuel injected, lahat yun ay may computer box. Kapag lumubog ang sasakyan mo sa baha, hindi mo kailangan, hindi naman tuwanda. At kailangan lang, pag nag-subside ang tubig, tawag kagad tayo ng record, ipadala natin sa pinakamalapit na auto shop para matanggalan ng oil, ng transmission oil, at ibang parte ng sistema ng makina, lalo na yung computer box. Kailangan ito'y pinapatuyo. Maraming electrical system ang maapektuhan. Sa lahat ng mga paghahanda sa mga
parating ng mga kalamidad at kung paano pangalagaan ang sasakyan, napaka-importante na maging masyado tayong matalas sa kapaligiran natin. At alam natin kung kailan dadating ang mga sakuna o ang mga kalamidad na yan. At higit pa dyan, ang mga sasakyan natin ay isang gamit ng ating sarili, hindi lang sa sarili, sa hanap buhay. At lalong-lalo na ang mga pamilya nating sumasakay dito. Pangalagaan natin ang ating mga sasakyan para makaiwas sa mga aksidenteng dadating sa atin. So isa dyan makakatulong ang Twin Booster at mapapalakas at mapapanatiling kondisyon ng ating mga sasakyan. Kaya kayo, ano pang inaantay nyo? Subukan na ang Twin Booster sa mga sasakyan natin at tumawag sa mga numero namin para mas lalo nyo maintindihan or check our website www.twinboosterfuelsaver.com or our Facebook account. Dito po nagtatapos ang ating Twin Booster Car Care. Ako po si Anthony Baisa at sinasabing cleaner emission, extra savings, and new power. The perfect solution for engine combustion. Twin Booster Fuel Saver. Let's boosterize! Be part of it. Grab it. Be the first one in your area to have it. Call our franchise hotline today.